Okay guys, isang magandang araw sa inyo. So ang gagawin natin today ay isi-share ko lang sa inyo yung pag-a-adjust ko ng aking settings sa ating gimbal at sa aking yung sa ating pag control left and right para magiging smooth siya pag nag-cinematic tayo. Okay, so ayan, nakikita nyo ba yung ating drone? Yan, naka take off na yan. Yan. Okay, so para makita nyo rin yung pag-adjust natin sa ating drone, at i-screen record ko rin para makita nyo yung control na pinipindot natin sa ating screen. Okay, so ang una-una ay punta tayo sa ating settings. So yung may tatlong dot sa gilid, press lang natin yan. Tapos ang lalabas ay ito, yung mga controls natin. May sa safety, tapos ang pangalawa control, tatlo camera, transmission, tapos about. Okay, so dito tayo guys sa control. Click natin yung control para ma-adjust natin yung ating gimbal at saka ating left controller para sa pag left and right smooth yung kanyang magiging ikot. Okay, so dito sa ating controller ay nakalagay yung gain and expo tuning. Hindi ko lang alam kung sa mga Mini 2 at saka Mini 2 SE or sa ibang ay may ganyan din ang nakalagay. So dito kung naka Mini 4K din kayo, Mini 4K yung ating drone, so dito yung gain and expo tuning, click natin yan. Tapos dito ito ay yung makikita nyo. So nakalagay dito sa ating sa scene tayo, para sa cinematic na shot natin ay magiging smooth yung dating ng ating drone. So dito ay sa max angular velocity, nakalagay dito, basahin natin, a higher value indicates a faster angular velocity of the aircraft when pushing the yaw stick left or right. The range extends from 0 to 250. So ang ibig sabihin nito, the more na mas mataas yung nilagay natin, ay the more na mas malakas siya kung mag turn left and right. Okay, so halimbawa ilagay natin yan sa mas mataas, isagad natin yan. Okay, so tingnan nyo yung guys, mas mabilis yung ikot ng ating drone. So, yan, mas mabilis siyang gumalaw pagka itinaas natin yon. Okay, so pag ibaba naman natin yan, sagad natin sa hanggang 5, yun, mas smooth siya, mas mahina siyang gumalaw. Mas smooth ang kanyang dating kasi mas mababa siya. So the more na mas mababa siya, so indicates na mahina ang kanyang pag-turn. Pero pag mataas naman, so mas mabilis siya kung mag-ikot. So ilagay lang natin yan sa 25. Ang hirap naman. Okay, diyan 20. Ilagay natin sa 25. Hindi man magtama sa 25. Yan. Tapos ito namang sa yaw smoothness. Ito naman ay a higher value indicates smoother yaw rotation of the aircraft. When pushing the yaw stick left and right, the range extends from 1 to 0. So ito yung yung pag pinaikot natin siya ng left or right,
So pag tinaasan mo siya, the more na mas mataas ay parang smooth yung pagtigil niya ba. Halimbawa iikot, hindi yung diretsong gaganon titigil lang. Pag mas mataas yung nilagay mo, so dahan-dahan yung kanyang pag-stop. Ganun po yun. So subukan natin. So dahil mas mataas, so mas smooth yung kanyang kanyang pag-stop. So ilagay naman natin siya sa mababa. Isagad natin sa mababa. Diretso talaga yung pag pinatigil mo, tigil talaga agad. Wala, hindi yung pag mataas kasi siya, parang dahan-dahan niya siya pag stop ng kanyang turn ay baga smooth yung kanyang stopping sa left and right. So ilagay natin yan sa 80. Try natin sa ating yun. Smooth na yung yung ikot niya. So meron pa siyang parang extend sa na pag ikot niya ng ganon ay meron siyang counting parang tawag yan, salida pa, hindi siya na pag ganon ay stop agad. So pag ganyan na ay smooth yung kanyang stopping. Okay? So sunod naman tayo ay dito sa baba natin. Ito sa gimbal naman tayo. Yung taas, up and down movement naman ng ating gimbal. Okay. Makita pa ba yung ating drone? Yan. So dito sa up and down ng ating gimbal, yung tilt ng gimbal natin to. So dito max control speed tilt. A higher value indicates a faster gimbal tilt rotation speed when rotating the gimbal. The range extends from 1 to 100. So ibig sabihin nito guys ay pag tinaasan mo to, so mas mabilis bumaba at tumaas yung ating gimbal. Dito namang sa tilt it is smoothness, higher value indicates a smoother tilt rotation of the gimbal. When rotating the gimbal dial, the range extends 0 to 30. So the more na tinaasan mo to, so mas mas smooth yung pagtaas at baba ng ating gimbal. So dito pag try natin yung tilt speed. Yan. Pag tinaas mo yung gimbal or binaba mo, yan masyado siyang mabilis pag tinaasan mo. Yan mabilis siya magtaas baba. So pag ibalik naman natin siya sa mababa, lagay natin sa 10. Yan. So try natin. So mas mahina naman yung tilting niya. Baga smooth lang. The more na mas mababa siya, the more na mas smooth yung kanyang pagtitilt. Tapos dito naman sa tilt smoothness, the more na mas mataas ay mas smooth naman yung kanyang. Isagad natin yan sa 30. So ayan, taas baba natin. Mas smooth siya, di ba? Tapos i-try din natin na ilagay sa baba sa 0. Okay, mas mabilis naman siyang bumaba at tumaas. So ilagay lang natin yan sa 25 siguro. Try natin. Yan, smooth siya kung titigil, hindi yung mag-stop agad. Okay, nakuha niyo ba guys? Para yung ating ay cinematic kung
pag nag-shot tayo ay cinematic ang dating. Hindi yung bigla-bigla siyang titigil ba. Pag nilip and right mo, yun, smooth yung dating. Yan. Pag diretso ng stop, yan. Diba? Stealth smoothness, a higher value indicates faster gimbal rotation. So mas mabilis siya mag-tilt pag ilagay mo siya sa pinakamataas. Tapos dito naman higher indicates. So nakuha nyo guys yung ibig sabihin nitong kuan. Yung dito sa control natin sa max control sa tilt at tilt ng ating gimbal. Kung mababa ang ilagay mo dito sa tilt ng control, so smooth yung kanyang mas mabagal siyang bumaba. Dito naman sa tilt smoothness, yun yung mag-aano sa kanya para smooth yung pagbaba at pagtaas ng ating gimbal. Then dito naman sa velocity, max angular velocity. So kung mas mababa ang ilagay mo ay mabagal yung pag-ikot ng ating aircraft. Okay? Pero pag tinaasan mo siya up to 250, so mas mabilis naman siyang umikot. So ito namang yaw smoothness ay yung pag-stopping niya to. Kumbaga smooth yung dating ng kanyang pag-stop or yung pagtigil niya ba. Parang hindi yung bigla na gaganon. Halimbawa galing sa ganyan tapos biglang ganun lang. Pagka tinaasan mo siya, so dahan-dahan yung kanyang pagtigil. Okay? So yan lang po muna ang ating i-share sa inyo ngayon guys, sa mga bago pang nagdo-drone na kagaya ko na inaaral pa ang mga iba pang settings. See you in our next tutorial. At kung hindi pa kayo napag-subscribe, click niyo po yung subscribe button at patin na rin yung notification bell at ilagay nyo sa all para updated kayo sa lahat ng ating mga bagong tutorial. Share ko sa inyo ang mga bawat natutunan natin dito sa ating pagtuturo. Okay, maraming salamat po sa pag-tune in. See you in the next one and have a good day everyone.